Ang plano daw ngayon ng Barangay Ginebra ay kunin ang 6'10" na si CJ Lane at ito ang gagamitin nila na bagong sentro. At dahil nga alam na natin na itong si Quentin Milora Brown na hindi sasali dito sa PBA draft. Ito raw si CJ Lane naman ang pinag-iisipan ng Barangay Ginebra na gamitin bilang bagong center. Para ito'y mangyari, kinakailangan ng Ginebra makuha muna yung first round draft pick nitong Terra Firma Jeep. At mukhang ready raw ang Barangay Ginebra na gawin ang lahat para ito'y mangyari. Alam naman natin, nakuha nila first round draft pick ng Terra Firma at naging RJ Abarientos yan. So ngayon naman, kukunin daw nila ulit at ang magiging kapalit naman ay isang big man. Kaya very exciting itong magiging mga susunod na araw para sa fans ng Barangay Ginebra na nag-iintay ng development dito sa kanilang roster. At maasahan natin magtutuloy-tuloy yan para masiguro na yung pagpapalakas ng Ginebra ay hindi na mapipigilan ng kahit ano paman. Buhay pa itong TNT Tropang Giga pagkatapos nilang talunin ng San Miguel kagabi at na-extend yung serye. Magkakaroon tayo ng Game 6. Umpisa pa lamang nakita na natin na ang ganda ng focus ng TNT, partikular na itong si Brandon Ganuelas Roser at yung mga 3-point scoring ni Kelly Williams. Ang mga bagay na yan ang nagdikta doon sa laro at nakita din natin umpisa pa lamang parang walang tinatawag na sense of urgency itong San Miguel Beermen. Nakita natin ang bagal nung start nila, madami silang airball nung umpisa at palaging hindi sabihin na nating focus doon sa laro. Maganda talaga yung depensa ng TNT at the same time nagkakalat itong SMB, partikular na si CJ Perez na nag-struggle sa scoring. Kaya hindi naman nakapagtataka ngayon na umabot talaga ng Game 6. Dito natin makikita ngayon kung ano ang magiging plano nitong San Miguel dahil syempre yung momentum lumilipat na dito sa TNT. Pero of course alam natin lamang pa rin ng 3-2 itong San Miguel Beermen. So kinakailangan unang-una para dito sa TNT i-maintain lang nila yung ginawa nila nitong Game 5. Pag napatuloy nila yan, mas gaganda resulta sa Game 6. Sa panig naman ng San Miguel, kinakailangan nila ng mas matinding effort mula dito sa lahat ng players. Si CJ Perez kinakailangan bumawi, pati na rin itong si Junmar Fajardo. And of course, yung iba pa nilang mga players. Kapag nagawa yan ng San Miguel Beer, malaki ang tsansa na kaya nilang tapusin ang serye. Pero magdedepende rin yan kung ano ang gagawin nitong TNT Tropang Giga. Kaya magiging magandang sabihin nating adjustments ang gagawin ni Coach Chot Reyes at Coach Leo Austria pagdating dito sa darating na Game 6. Kaya magiging kaabang-abang talaga yan. At napag-uusapan yung mga posibleng mangyari, ito nga bang San Miguel Beer ay ilalagay na sa trading block itong si Wami Tiongson. Kung napansin ninyo dito sa Game 5 kagabi, mas pinili pang gamitin ng San Miguel Beer sa mahahabang punto ng laro at yung mga crucial na stages itong si Chris Rosales. Dahil nga si Tiongson kapag hindi nakiklik yung scoring niya, hindi nakatutulong sa depensa. Kaya hindi na ako nakamagugulat talaga kung ite-trade ng San Miguel itong si Wami Tiongson. Posible na si Cedric Barefield ang kunin nila o kung hindi pumayag ang MVP group dahil baka itong si Barefield sa TNT yan mapunta. Baka ang subukang yakwa ng San Miguel ay itong si Mikey Williams mula dito sa Converge Fiber Xers. Yan ang magiging matinding plano ng San Miguel kung sakasakali na hindi talaga gumanda. Iyong kanilang magiging sabihin nating performance na nakikita mula dito kay Wami Tiongson. Kaya yung Mikey Williams Wami Tiongson trade hindi na ako magugulat kung iyan ay matutuloy talaga dahil hindi na maganda pinapakita nitong kanilang sabihin nating starting point guard. Si Chris Ross ngayon lang nag-i-start siya sa finals. Pero sa regular season si Wami Tiongson talaga. Kaya magiging sabihin na natin na matindi yung pag-aaral na gagawin ng San Miguel o pagsusuri pagdating dito sa performance ni Wami Tiongson. Dahil mukhang kinakailangan talaga nilang siguraduhin at tiyakin kung ito nga ba ay pagpapatuloy pa nila maggamitin o kaya naman ay kung kukuha na sila ng panibagong guard dito sa kanilang roster. Dahil yan ngayon ang pinag-iisipang mabuti ng SMC dahil sigurado sila na kung ano man ang mangyari ngayong season, mas lalakas pa TNT sa next season ng PBA.
Samantala naman ang kontrata ni Xavier Lucero dito sa Magnolia ay mag-expire na sa Setyembre. At ang balita ngayon yung mga basketball team sa Korea ay sinusubukan itong kunin. Siyempre alam na ninyo na nakuha na nila itong si William Navarro at ngayon naman mukhang itong si Xavier Lucero ang kanilang gustong makuha mula dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung ikaw ang Magnolia, ito ang talagang hindi mo kinakailangan bitawan. Si Navarro medyo bago pa lang siya sa Magnolia noon at hindi pa masyadong nakapag-fit in. Pero ito si Xavier Lucero, yan na yung literal na franchise player ng Magnolia. Kaya kinakailangan talaga ito, hindi nila ito pakawalan. Kapag nawala si Xavier Lucero sa Magnolia, napakalaking dagok yan. Lalo na kung wala naman ito na magiging kapalit. Kaya nga mukhang iyan ngayon ang magiging problema nitong San Miguel, nitong Magnolia kung sakasakali. Alam natin na susubukan ng Magnolia na tapatan kung ano man ang ibibigay nitong mga team sa Korea dito kay Xavier Lucero dahil syempre kapag hindi nila ginawa yan, talagang magre-request itong si Lucero na ma-trade na dito o i-release na siya para maglaro dito sa South Korea o sa iba pang mga basketball teams abroad. At yan ngayon ang talagang sabihin natin magiging matinding challenge para dito sa Magnolia Hotshots. Kapag yan ay ginawa ng Magnolia, masisiguro natin na magiging maganda yung sabihin na natin usapan nila at baka makumbinsi si Lucero na manatili pa dito sa PBA. Pero kung hindi nila makukumbinsi si Lucero at ito'y magdesisyon na umalis talaga, napakalaking dagok niyan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil ibig nitong sabihin, magkakaroon talaga sila ng problema pagdating dito sa sabihin na nating pagbabago ng kanilang roster na gaganapin. At ang huli nating maire-report ngayon ay mukhang ito raw PBA pinag-aaralang mabuti yung posible nga na pagbenta dito sa ilang mga teams nila at pagpasok ng mga bagong koponan. Kabilang daw dito sa kinukonsidera ngayon nitong PBA, alam na natin itong pagbenta sa terra firma ng Zamboanga Valientes ay hindi natuloy. Pero meron pa rin daw mga ibang kumpanya na interesado na bumili dito sa terra firma jeep. Alam din natin na itong Star Horse Shipping Lines kahit na hindi na-aprobahan yung application nilang sumali sa PBA ay interesado pa rin na ituloy yung pagsalin nila dito eventually. Ngayon, ito namang ibang mga teams ngayon ay pinag-aaralan din kung paano sila makapapasok dito sa PBA at kung sakasakali nga ano-ano yung mga requirements. Dahil yan ngayon ang iniintinding mabuti nitong sabihin natin PBA committee. Gusto nila siguraduhin syempre na merong mga bagong teams na papasok dito sa liga. Pero gusto rin nilang masiguro na yung papasok na team ay may kakayanan para magbuo at mag-maintain ng isang PBA team. Hindi biro yung gastos na inaabot dito. At syempre, alam natin na mahirap bumuo ng isang competitive team dito sa PBA. Kaya yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ni Commissioner Willie Marshall maski na ng iba pang mga teams ngayon dito. Kung sakasakalin na magawa nila yan, magiging maganda talaga to. Kaya dito natin talaga masasabi na okay ang magiging resulta nito para dito sa liga. Ngayon, kung ikaw naman itong mga kumpanya na gustong sumali sa PBA, basta ba okay yung mga tinatawag na finances nito, magiging madali ang tsansa na sila ay makapasok dahil maraming mga teams ngayon dito sa PBA ang gusto na talagang umalis dahil kinakailangan na talaga nila na umalis na. Shoutout muna sa ating mga regular na mga taga-subaybay katulad nila Ireneo Salangsang, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Dexter Domer, si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman. Pinabati din natin si Joshua Giray Espejo at Rosales family at si RG Bueno at Dalina family.